Ang gabing tinawag ako ng sarili kong ama na pabigat sa harap ng 300 bisita sa Manila Hotel. Ang gabing iyon. Ang hiya na naramdaman ko ay parang pumatay sa akin. Sa loob ng 20 taon, ako ang naging anino sa sarili naming bahay. Habang ang kapatid ko ay pinalaki bilang prinsesa, ako ay tinuring nilang parang kasambahay. Taga-abot ng kape, taga-ayos ng kalat. Wala silang pakialam sa akin. Para sa kanila, ako ay walang silbi, isang kahihiyan sa apelyidong Castillo. Pero hindi nila alam ang nakita ng aking Lola Corazon. Nang palayasin nila ako na parang basahan, hindi nila alam na may iniwan sa akin si Lola. Isang lihim na yaman, isang mana na nagkakahalaga ng 2 bilyong piso, at isang testamento na wawasak sa lahat ng kasinungalingan nila. Ang inakala nilang mahina, ngayon ay handa ng lumaban. Hindi ito paghihiganti. Ito ay para sa aking dangal. Tuturuan ko sila ng leksyon na hinding-hindi nila malilimutan. Kung naramdaman mo na ring maging dayuhan sa sarili mong pamilya, pakinggan mo ang kwentong ito. Mag-comment sa ibaba kung taga saan ka. Handa ka na bang marinig ang katotohanan? Kabanata 1. Ang anak na tinawag nilang mahina ako, si Maricel Castillo. 28 taong gulang. Sa loob ng 20 taon, may isang pangalan na laging ibinabato sa akin ng sarili kong mga magulang. Hindi Maricel, hindi anak, kundi ang mabagal, ang mahina, ang kahihiyan. Habang ang kapatid kong si Katrina ay abala sa pag-uwi ng mga diploma mula sa Harvard at mga pangako ng mana, ako naman ay nasa isang sulok, tahimik, nakikinig. Tinitiis ang mga tingin nila na puno ng awa o minsan puno ng inis. Sa hapagkainan, kapag nagkakatipon ang buong angkan, ginagawa nilang biro ang aking kalagayan. Ang dyslexia ko, ang hirap ko sa pagbabasa. Tinatawanan nila ako habang hinihiwa ang mamahaling steak at hindi man lang nila ako isinasama sa mga desisyon ng pamilya. Para bang wala ako doon. Para bang isa lang akong palamuti na may lamat. Binabayaran nila ako ng barya. Samantalang si Katrina, milyon-milyon ang halaga sa kanilang mga mata. Pero hindi nila alam ang mangyayari. Sa araw ng pagtatapos ni Katrina, sa Marangyang Manila Hotel, sa harap ng 300 bisita na puro mayayaman at kilalang tao, may isang estranghero na nag-abot sa akin ng isang sobre. Isang sobre na magbubunyag sa lahat ng kasinungalingang sinabi ng mga magulang ko tungkol sa akin. Ang hindi nila alam, nakatingin pala si Lola. Si Lola Corazon. Nakita niya ang lahat, narinig niya ang lahat, at bago siya nawala, may iniwan siya sa akin. Isang bagay na babaliktad sa buong imperyo ng mga Castillo, ang pamilya Castillo. Kami ang tinatawag na Old Rich sa Manila. Ang klase ng pamilya na ang pangalan ay nakaukit sa mga gusali ng ospital o sa mga plake sa museo at simbahan. Ang ama ko, si Don Ricardo Castillo, ang nagpapatakbo ng Castillo Properties, isang higanting kumpanya sa real estate. Pero ang totoo, hindi naman si Papa ang nagtayo nito. Ang lola ko, si Doña Corazon, siya ang nagsimula ng lahat mula sa isang maliit at mainit na opisina sa Binondo noong taong 1965. Mula sa wala, pinalago niya ito. Hanggang sa taong 2024, ang kumpanya ay nagkakahalaga na ng mahigit 5 bilyong piso. 5 bilyong piso. 5 bilyong piso. At ako ay ipinanganak na may dyslexia. Na-diagnose ako noong 7 taong gulang pa lang ako. Tandang-tanda ko pa ang pakiramdam. Ang mga letra sa pahina ng libro. Lumalangoy. Umiikot. Nagkakapalit-palit ang pwesto. Ang mga simpleng pangungusap ay nagiging palaisipan sa mga mata ko. Kinakailangan ko ng 3 beses na mas mahabang oras para basahin ang isang pahina kumpara sa ibang mga bata. Sa ibang pamilya, baka niyakap nila ang anak nila. Baka sinabihan nila na, "Okay lang yan anak, tutulungan ka namin." Pero sa pamilya Castillo, ang sagot ng mga magulang ko ay hindi suporta. Ang sagot nila ay hiya, matinding hiya. Noong 12 taong gulang ako, kumuha sila ng mga tutor para kay Katrina. Guro sa violin mula sa Juilliard. Mga klase para matuto ng wikang Pranses.
Review center para sa SAT na pinatatakbo ng isang graduate ng Princeton. Alam niyo ba kung magkano ang bayad nila sa tutor ni Katrina? 20,000 piso. Bawat oras, 20,000 piso para sa isang oras na pagtuturo. Walang tanong-tanong, walang tawad. Pero noong ako naman ang lumapit, noong ako naman ang nagtanong tungkol sa tulong para sa pagbabasa ko, tiningnan lang ako ng nanay ko, si Doña Cecilia. Bumuntong hininga siya, malalim. Tila pagod na pagod sa akin. Sinabi niya, "Maricel, napakalaki na ng nagastos namin sa mga espesyalista, sa mga doktor. Siguro, sa puntong ito, kailangan na nating tanggapin ang katotohanan." Tumingin siya sa akin ng diretsyo, walang emosyon. Kailangan nating tanggapin na may mga bata talagang sadyang hindi matalino. Hindi para sa iyo ang pag-aaral, anak. 12 taong gulang lang ako noon, isang bata. Kaya naniwala ako sa kanya. Naniwala ako na bobo ako. Naniwala ako na wala akong kwenta. Kaya natuto akong mabuhay mag-isa. Natuto akong lumangoy ng walang salbabida. Ang mga audiobook, iyon ang naging kakampi ko. Nakinig ako sa halip na magbasa. Gumawa ako ng sarili kong sistema. Sa halip na magsulat ng mahahabang talata, gumuhit ako. Mga visual notes, mga diagram, mga flowchart. Natuklasan ko na mas naintindihan ko ang impormasyon kapag nakikita ko ang koneksyon ng mga bagay. Isang bagay na hindi kayang ibigay ng tradisyonal na pagbabasa. At tuwing linggo ng hapon, iyon ang oras na hinihintay ko. Sumasakay ako ng tren papunta sa kondo ng lola ko, kay Lola Corazon, sa Makati. Doon, uupo siya sa tabi ko ng ilang oras. Hindi kami gumagamit ng mga textbook. Hindi kami gumagamit ng mga papel na puno ng letra. Sa halip, nagkukwento siya. Ipinapaliwanag niya ang mga konsepto ng negosyo, ng buhay, gamit ang mga kwento. Isang hapon, hinawakan niya ang kamay ko. Ang balat niya ay kulubot na sa katandaan pero mainit ang kanyang palad. Sabi niya sa akin, "Maricel," tumingin ako sa kanya. "Mabagal kang magbasa kumpara sa karamihan." Totoo yon. Pero nakikita mo ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Kumunot ang noo ko. Hindi ko naintindihan. Nagpatuloy si Lola, "Hindi iyan kapansanan, Hija. Hindi iyan sakit. Iyan ay isang kakaibang uri ng paningin. Ibang klase ka tumingin sa mundo." Noong panahong iyon, hindi ko pa lubos na naiintindihan ang ibig niyang sabihin. Bata pa ako. Ang alam ko lang, masarap sa pakiramdam na may naniniwala sa akin. Kahit isa lang. Akala ko, sapat na iyon. Pero bago ko tuluyang maintindihan ang sinabi ni Lola, kinailangan ko munang mabuhay ng isa pang 19 na taon. 19 na taon ng pagiging lihim na kahihiyan ng pamilya Castillo. Pasko noong taong 2018, Noche Buena. 20 kamag-anak ang nagtipon sa paligid ng mahabang mesa na gawa sa kahoy na nara. Nasa townhouse kami ng mga magulang ko sa Forbes Park. Ang ganda ng paligid. May mga kristal na chandelier sa kisame. Ang hapunan ay catered pa, galing sa pinakamahal na restaurant. Lechon, hamon, queso de bola. Ito ang taunang pagtatanghal ng perpektong pamilya Castillo. Tumayo ang tatay ko, si Don Ricardo, sa kabisera ng mesa. Itinaas niya ang kanyang baso ng alak. Ang boses niya ay puno ng awtoridad. Ang boses na ginagamit niya sa boardroom. "Gusto kong mag-anunsyo," sabi niya. Tumingin siya sa lahat. Nakangiti. Si Katrina, ang panganay ko, natanggap siya sa Harvard Law School, full scholarship. Nagpalakpakan ang lahat. "Bravo, galing!" Sigawan ng mga tito at tita ko. Namula si Katrina. Kunwari ay nahihiya. Pero alam kong sanay na sanay siya sa atensyon. Nagpatuloy si Papa. Halos sumabog ang dibdib niya sa yabang. Ang panganay kong anak na babae ang magiging unang Castillo na papasok sa Harvard sa loob ng 3 henerasyon. Dadalhin niya ang pamilyang ito at ang kumpanyang ito sa mga tugatog na hindi pa natin nararating. Mas malakas na palakpakan. Tinapik ni Tito Richard ang balikat ni Katrina. "Mana sa ama," sabi niya. Pinunasan naman ni Tita Catherine ang luha sa kanyang mga mata gamit ang napkin. "Proud na proud kami sa iyo, Katrina." Tapos, dahan-dahang lumipat ang tingin ng tatay ko mula sa maningning na si Katrina, pababa sa dulo ng mesa, sa akin. "At si Maricel?" Huminto siya. "Ang init sa boses niya kanina?"
Nawala. Parang biglang umihip ang malamig na hangin. Ayos lang. Nandito rin naman si Maricel. Iyon lang. Ilang kamag-anak ang tumawa ng mahina. Mga tawang pilit. Tawang hindi komportable. Ang klase ng tawa na ginagawa ng mga tao kapag hindi nila alam kung ano ang dapat gawin. Tumingin ako kay Katrina. Umaasa na baka ipagtanggol niya ako. Baka sabihin niya, "Papa, huwag naman ganyan." Pero hindi. Tumawa rin si Katrina. Nakisali siya sa kanila. Yumuko na lang ako. Tinitigan ko ang pagkain sa plato ko. Ang inihaw na tupa ay lumabo sa paningin ko dahil sa mga luha na pilit kong pinipigilan. Ayokong umiyak. Ayokong ipakita sa kanila na nasasaktan ako. Sa ilalim ng mesa. May naramdaman ako. Isang kamay ang humawak sa kamay ko. Mga daliring manipis, balat na parang papel. Si Lola Corazon. Nakataupo siya sa tapat ko. Pinisil niya ang kamay ko. Mahigpit. Nang tumingala ako, nakita ko ang mga mata niya. Ang mga mata ng lola ko ay may kakaibang ningning noong gabing iyon. May halong galit. Galit na nakatuon sa sarili niyang anak. Kay Papa, wala siyang sinabi. Hindi noong oras na yon. Hindi sa harap ng maraming tao. Pero 3 buwan pagkatapos ng gabing iyon, tinawagan niya ako. Pinapunta niya ako sa apartment niya. Sabi niya, may kailangan siyang ipakita sa akin. Isang bagay na importante. Hindi ko alam noong oras na yon. Pero ang hapunan sa Pasko. Ang sandaling iyon ng kalupitan sa harap ng 20 saksi. Iyon pala ang nagsimula ng lahat. Iyon ang nagsindi sa mitsa ng isang bomba. Isang bomba na aabutin ng 5 taon bago sumabog. At kapag sumabog iyon, walang matitira sa mga taong umapi sa akin. Nagsimula ang lahat sa pagiging mahina ko. Pero magtatapos ito sa paraang hindi nila inaasahan. Kabanata 2, ang hapunan ng Pasko na bumago sa lahat, 2018. Bumalik tayo sa nakaraan. Nais kong isama kayo sa isang gabi na hindi ko kailanman malilimutan. Taong 2018 noon, bisperas ng Pasko, o ang tinatawag nating Noche Buena. Sa Pilipinas, ang Pasko ay hindi lang basta selebrasyon. Ito ay panahon ng pamilya, panahon ng pagpapatawad, panahon ng pagmamahalan. Pero sa gabing iyon, sa loob ng mansyon ng aking ama, ibang-iba ang naramdaman ko. Naaalala ko pa ang amoy ng paligid, amoy mayaman. Halo-halo ang bango ng mamahaling pabango at ang aroma ng masasarap na pagkain. Ang lamesa ay punong-puno. Mahaba ang hapagkainan gawa sa makintab na kahoy na nara. Nakalatag doon ang mga pagkaing pangmayaman. Mayroong lechon na malutong ang balat na siguro ay nagkakahalaga ng mahigit 10,000 piso. May keso de bola na hindi pa nababawasan. May imported na hamon. At may mga alak na galing pa sa ibang bansa. Lahat ay kumikinang. Ang mga kubyertos ay pilak. Ang mga baso ay kristal. Ang chandelier sa itaas ay parang mga bituin na bumaba sa lupa. Pero ako, pakiramdam ko ay isa akong mantsa sa napakagandang larawan na iyon. Suot ko ang pinakamaganda kong damit. Pero kung itatabi ito sa suot ni Miranda, ang anak ng asawa ni Papa, mukha lang itong basahan. Si Miranda ay nagniningning. Ang suot niya ay galing sa isang sikat na designer. Siguro, ang halaga ng damit niya ay kaya ng pakainin ng isang pamilya sa loob ng 1 taon. Nandoon ang lahat ng kamag-anak namin. Mga tito at tita na may matataas na posisyon sa lipunan. Mga pinsan na nag-aaral sa mamahaling paaralan. Lahat sila ay nagtatawanan. Nagbebeso-beso. Merry Christmas, sabi nila sa isa't isa. Pero nung lumapit ako, parang biglang tumahimik. Ngumiti sila pero alam ko ang ngiting iyon. Ngiting pilit, ngiting may halong awa, o kaya naman ay ngiting mapanghusga. Naupo ako sa dulo ng lamesa, malayo sa gitna, malayo kay Papa, si Gerald. Siya ang hari ng gabing iyon. Nakatayo siya sa kabisera, hawak ang isang baso ng mamahaling alak. Ang mukha niya ay puno ng pagmamalaki, pero hindi para sa akin. Nagsimula ang hapunan. Masarap ang pagkain. Pero parang abo ang lasa nito sa bibig ko. Hirap akong lumunok. Parang may bara sa lalamunan ko. Kinakabahan ako. Hindi ko alam kung bakit.
pero naramdaman kong may masamang mangyayari at hindi nga ako nagkamali. Sa kalagitnaan ng tawanan, tumayo si Papa. Kinuha niya ang kanyang kutsara at tinapik-tapik ito sa kanyang basong kristal. Ting, ting, ting. Tumahimik ang lahat ng mata ay nakatingin sa kanya. Makinig kayong lahat, ang malakas na sabi ni Papa. Ang boses niya ay puno ng awtoridad. Ngayong Pasko, mayroon akong napakagandang regalo na natanggap. Tumingin siya kay Miranda. Ang tingin niya ay puno ng pagmamahal, puno ng paghanga. Ang aking anak na si Miranda, pagpapatuloy ni Papa, ay natanggap sa Harvard. Harvard, ang universidad sa Amerika, ang pangarap ng lahat, nagpalakpakan ng mga tao. Wow! Sabi ng iba. Ang galing naman! Sigaw ng isang tita. Ngumiti si Miranda, isang nangiting tagumpay. Tumingin siya sa akin saglit, tapos ay nagtaas ng kilay. Pero hindi pa tapos si Papa. Kung sana ay tumigil na siya doon, baka nakayanan ko pa. Pero hindi. Itinaas ni Papa ang kanyang kamay para patigilin ang palakpakan. Hindi ba napakahusay? Tanong niya sa lahat. Tapos, dahan-dahan, lumingon siya sa akin. Ang tingin niya ay malamig, parang yelo. Buti pa si Miranda, sabi ni Papa ng malakas. Rinig ng lahat. Siya, magbibigay ng dangal sa pamilyang ito. Harvard. Isipin niyo yon. Tapos, itinuro niya ako. Samantalang itong si Dulcie, tumigil ang mundo ko. Naramdaman ko ang init sa mukha ko. Ang hiya. Gusto kong matunaw na lang at mawala. Tumawa si Papa ng mahina. Isang tawang nakakainsulto. Si Dulce, patuloy niya, ay nandito lang. Walang direksyon, walang mararating. Tingnan niyo nga ang kaibahan. Langit at lupa. Langit at lupa, iyon ang sabi niya. Sa harap ng mga kamag-anak namin, sa harap ng lechon at hamon, sa gabi ng Pasko. Ang katahimikan sa kwarto ay nakabibingi. Walang nagsalita. Ang mga tito at tita ko ay nag-iwas ng tingin. Siguro ay nahihiya sila para sa akin. O baka natatakot lang sila kay Papa. Gusto kong umiyak. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo mula sa aking mga mata. Pero pinigil ko. Kinagat ko ang aking labi hanggang sa halos dumugo ito. Sinabi ko sa sarili ko, "Huwag kang iiyak, Dulce. Huwag kang iiyak. Huwag mong ipakita sa kanila na nasasaktan ka." Huminga ako ng malalim. Pinilit kong itaas ang aking ulo. Tumingin ako kay Papa, pero hindi ko siya sinagot. Wala akong sinabi. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko na nag-iisa lang ako sa mundo. Walang kakampi, walang magtatanggol. Pero mali ako. Sa kabilang dulo ng lamesa, naroon ang aking Lola Eleanor, ang ina ni Papa. Si Lola Eleanor ay kilala sa pagiging istrikto. Mataray. Hindi siya palakibo. Madalas, akala ng tao ay wala siyang pakialam. Pero nang gabing iyon, nakita ko siya. Hindi siya pumapalakpak kay Miranda. Hindi rin siya tumatawa sa biro ni Papa. Nakaupo lang siya ng tuwid. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang baston. Nakatingin siya kay Papa. At ang tingin niya ay hindi natutuwa. Nakita ko ang paggalaw ng kanyang panga. Nagngangalit. Tumingin sa akin si Lola Eleanor. Nagtama ang aming mga mata. Sa loob ng isang segundo, parang nag-usap kami ng walang salita. Sa mga mata ni Lola, hindi ko nakita ang awa. Ayaw ni Lola ng awa. Ang nakita ko ay galit. Galit para sa akin. At isang desisyon. Dahan-dahan, ibinaba ni Lola ang kanyang tinidor. Hindi na niya ginagalaw ang kanyang pagkain. Nanatili siyang tahimik habang patuloy si Papa sa pagpupuri kay Miranda at sa pagpaparinig sa akin. Walang nakapansin kay Lola Eleanor maliban sa akin. Masyado silang abala sa pagsipsip kay Papa. Masyado silang abala sa pagbati kay Miranda. Pero sa isip ko, alam ko na mayroong nagbago. Ang gabing iyon ang pinakamahabang gabi ng buhay ko. Ang Pasko na dapat ay masaya ay naging bangungot. Ang bawat subo ng pagkain ay parang tinik. Nang matapos ang hapunan, mabilis akong nagpaalam. Tumakbo ako sa kwarto ko at doon, sa dilim, ibinuhos ko ang lahat ng luha na kanina ko pa pinipigil. Umiyak ako ng umiyak. Tinanong ko ang Diyos kung bakit ganito. Bakit hindi ako mahal ng sarili kong ama? Bakit kailangan niya akong ipahiya? Ang hindi ko alam, habang umiiyak ako sa kwarto, mayroong nangyayari sa ibaba.
Si Lola Eleanor ay hindi natutulog. Nalaman ko na lang kalaunan na noong gabing iyon mismo, habang ang lahat ay nagkakasiyahan, gumawa ng desisyon si Lola. Isang desisyon na babago sa takbo ng buhay naming lahat. Ang pang-iinsulto ni Papa, ang kayabangan ni Miranda, ang mga tawanan ng mga kamag-anak. Lahat ng iyon ay narinig ni Lola at lahat ng iyon ay tinandaan niya. Akala ni Papa ang pera at kapangyarihan niya ay panghabambuhay. Akala niya kaya niyang tapak-tapakan ang kahit sino, lalo na ang sarili niyang anak. Pero nakalimutan niya ang isang bagay. Ang tunay na kapangyarihan sa pamilyang ito ay wala sa kanya. Wala kay Miranda. At lalong wala sa Harvard. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa tahimik na matandang babae sa dulo ng lamesa. Si Lola Eleanor. At sa gabing iyon ng Pasko, sa gitna ng hamon at lechon, sa gitna ng kahihiyan at luha, nagsimula ang aking pagbangon. Hindi dahil lumaban ako, kundi dahil may isang taong nakakita ng halaga ko noong panahong walang-wala ako. Iyon ang huling Pasko na iiyak ako dahil sa kanila. Dahil ang tadhana, minsan, ay may kakaibang paraan ng pagbawi. At si Lola Eleanor? Siya ang naging instrumento ng tadhana. Kabanata 3. Ang kahong-kahoy at ang paglisan ni Lola lumipas ang 3 buwan matapos ang hapunan na iyon. 3 buwan mula nang ipahiya ako ng aking ama. Isang hapon, ipinatawag ako ni Lola Eleanor sa kanyang kwarto. Iba na ang itsura ni Lola noon. Payat na siya. Maputla. Ang dating matapang na mukha ngayon ay bakas na ang pagod. Pero ang mga mata niya? Nandoon pa rin ang talas. Nandoon pa rin ang apoy. May inabot siya sa akin. Isang maliit na kahon. Gawa ito sa lumang kahoy, makinis. Walang masyadong palamuti. Simple lang. Pero nang hawakan ko ito, naramdaman ko na may bigat. Hinawakan ni Lola ang kamay ko. Ang lamig ng kanyang palad ay tumagos sa akin. Dulce, bulong niya. Ang boses niya ay mahina na, parang hangin na lang. Itago mo ito. Huwag na huwag mong bubuksan hanggat hindi mo kailangan. Buksan mo lang ito kapag wala ka ng ibang matatakbuhan. Nagtaka ako. Gusto kong magtanong, ano ang laman nito? Pera? Alahas? Lupa? Pero tumingin lang ako kay Lola at tumango. Opo, Lola. Pangako. Iyon na pala ang huling beses na makakausap ko siya ng maayos. Hindi nagtagal, binawian ng buhay si Lola Eleanor. Cancer. Mabilis ang pangyayari. Parang isang iglap lang, nawala na siya. Nung araw ng libing, maraming tao. Nandoon ang mga politiko, mga negosyante, mga kaibigan ng pamilya. Lahat sila ay nakiramay. Lahat sila ay nagsabing mabuting tao si Lola. Pero ako? Nakatayo lang ako sa isang gilid, umiiyak ng tahimik. Hindi ako umiiyak dahil nawalan ng pamilya ng matriarka. Umiiyak ako dahil nawalan ako ng kakampi. Si Lola lang ang nakakakita sa akin. Si Lola lang ang nakakaalam ng halaga ko. At ngayon, wala na siya. Mag-isa na naman ako sa gitna ng mga lobo. Matapos ang libing, sinubukan kong ayusin ang buhay ko. Lumapit ako kay Papa. Nagbakasakali ako. Pa, sabi ko, baka pwede akong magtrabaho sa kumpanya natin? Kahit ano lang. Gusto ko lang tumulong. Tinanggap naman niya ako. Pero hindi tulad ng iniisip niyo. Si Miranda, nakakagraduate lang, ay agad binigyan ng mataas na posisyon. Vice-presidente agad. Malaki ang opisina. May sariling sekretarya. Ang sweldo niya? Milyon-milyon. Siguro ay nasa 100,000 kada buwan o higit pa. May allowance pa para sa kotse at kondo. At ako? Ang binigay sa aking trabaho ay administrative assistant. Pero ang totoo, utusan lang ako. Ang sweldo ko? 20,000. 20,000 piso isang buwan. Sa panahon ngayon, ano ang mararating ng 20,000? Kulang pa iyan sa pambayad ng kuryente sa mansyon nila Papa. Kulang pa iyan pambili ng isang sapatos ni Miranda. Pero tinanggap ko. Tinanggap ko dahil gusto kong patunayan na may silbi ako. Araw-araw, nasa loob ako ng kwarto ng photocopy machine. Mainit, masikip, amoy tinta. Doon ako nag-aayos ng mga papeles. Doon ako nagtitimpla ng kape para sa mga bisita. Madalas akong makita ni Miranda.
Dumadaan siya na nakataas ang noo, suot ang mamahaling damit, habang ako ay pawisan at may mantsa ng tinta sa kamay. Pakibilisan naman ang pag-copy niyan, Dulce, sasabihin niya minsan. Ni hindi man lang tumitingin sa mata ko. Masakit, sobrang sakit. Pero may isang bagay silang hindi alam. Dahil ako ang taga-ayos ng files, ako ang nakakabasa ng lahat. Lahat ng kontrata, lahat ng resibo, lahat ng liham. Dahil ako ang nasa photocopy room, naririnig ko ang lahat ng tsismis ng mga empleyado. Alam ko kung sino ang tapat, alam ko kung sino ang nagnanakaw. Akala nila, dahil mababa ang pwesto ko, wala akong alam. Nagkakamali sila. Sa loob ng ilang taon, habang nasa dilim ako ng photocopy room, nag-aaral ako. Inaaral ko ang kumpanya. Bawat sulok, bawat sikreto. Naging mata at tainga ako ng kumpanya kahit walang nakakaalam. Kabanata 4. Ang gao ng malamig na tubig lumipas ang panahon. Dumating ang Abril ng taong 2024. Tag-init noon sa Pilipinas. Napakainit ng panahon, pero nakaramdam ako ng ginaw na tumagos hanggang buto. Isang umaga, pagbukas ko ng aking email, may natanggap akong mensahe mula sa HR department. Subject, Notice of Termination. Sa madaling salita, tanggal na ako sa trabaho. Ang nakalagay na dahilan, corporate restructuring, o iyong tinatawag nilang pagbabawas ng tao para makatipid ang kumpanya. Nagtaka ako, bakit ako? Ang liit-liit na nga ng sweldo ko. 20,000 lang. Kung gusto nilang makatipid, bakit hindi bawasan ang luho ni Miranda? Bakit ako pa nakakarampot lang ang kinikita? Hindi ako mapakali. Gusto kong makausap si Papa, gusto kong humingi ng paliwanag. Nang gabing iyon, pumunta ako sa mansyon. Hindi ako nagpasabi. Pagdating ko sa may pinto ng library, narinig ko ang boses ni Papa. At boses ng tita ko, ang nanay ni Miranda. Bukas ng kaunti ang pinto. Sigurado ka ba dyan sa desisyon mo, Gerald? Tanong ng asawa niya. Baka magalit ang mga kamag-anak kung tatanggalin mo si Dulce. Anak mo pa rin siya. Tumigil ako. Hinawakan ko ang aking dibdib. Ang lakas ng kabog. Dug, 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 nakinig ako. Kailangan, sagot ni Papa. Ang boses niya ay walang bahid ng awa. Magiging CEO na si Miranda sa susunod na buwan. Siya na ang hahawak ng lahat. Oh, ano naman ang kinalaman ni Dulce doon? Tanong ng babae. Bumuntong hininga si Papa. Isipin mo nga, kapag ipinakilala natin si Miranda bilang bagong leader, ayokong nandoon si Dulce na umaaligid-aligid. Napahawak ako sa pader para hindi ako matumba. Nakakahiya, pagpapatuloy ni Papa. Ang ganda ng imahe ni Miranda, Harvard graduate, matalino, social. Tapos makikita ng mga investors na may kapatid siya na taga-photocopy lang, taga-timpla ng kape. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Napakalamig. Hindi pala dahil sa restructuring. Hindi pala dahil nalulugi ang kumpanya. At lalong hindi dahil sa tamad ako o bobo. Tinatanggal nila ako dahil kinahihiya nila ako. Dahil panira daw ako sa magandang imahe ni Miranda. Para akong basurang kailangang itago sa ilalim ng carpet bago dumating ang mga bisita. Mas mabuti na yung wala siya dito, sabi pa ni Papa. Bibigyan ko na lang siya ng kaunting pera, sapat na yon para hindi siya magreklamo, tapos huwag na siyang magpapakita sa opisina. Tumalikod ako. Dahan-dahan. Hindi na ako pumasok sa kwarto. Hindi ko na sila kinausap. Lumabas ako ng mansyon na parang lutang. Habang naglalakad ako pa uwi, may nagbago sa loob ko. Dati, ang gusto ko lang ay mahalin nila ako. Ang gusto ko lang ay tanggapin nila ako. Nagtiis ako sa mababang sweldo. Nagtiis ako sa pang-aalipusta. Nagtiis ako sa photocopy room. Lahat ginawa ko para lang masabi na bahagi ako ng pamilya. Pero nang marinig ko ang totoo, namatay ang pag-asang iyon. Hindi nila ako mahal at hindi nila ako kailanman mamahalin. Para sa kanila, isa lang akong mantsa na kailangang burahin. Huminto ako sa paglalakad, tumingala ako sa langit. Walang bituin, madilim. Pero sa dilim na iyon, naalala ko si Lola Eleanor. Naalala ko ang kanyang mga mata, ang kanyang galit, at naalala ko ang kahon. Ang kahong-kahoy na binigay niya sa akin. Ang sabi niya, buksan ko lang yun kapag wala na akong matatakbuhan. Kapag kailangan na. Napangiti ako ng mapait.
Lola, bulong ko sa hangin. Ito na yon, ito na ang oras. Pinunasan ko ang aking mga luha. Ito na ang huling iyak ko para sa kanila. Tapos na ang pagiging mabait na anak. Tapos na ang pagiging sunod-sunuran. Sabi nila, ako ang kahihiyan ng pamilya? Sabi nila, ako ay walang kwenta? Pwes, ipapakita ko sa kanila kung sino talaga si Dulce. Kung gusto nila ng Jera, ibibigay ko sa kanila. Pero hindi ako lalaban gamit ang sigawan o dahas. Lalaban ako gamit ang utak. Lalaban ako gamit ang mga sikretong nalaman ko sa loob ng photocopy room. Umuwi ako sa aking maliit na apartment. Kinuha ko ang kahong-kahoy mula sa ilalim ng aking kama. Pinagpag ko ang alikabok. Huminga ako ng malalim. Sa gabing iyon, habang tahimik ang buong mundo, binuksan ko ang kabanata Rimba at Sex. Ang huling alas ni Lola. Kumusta po kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan habang nakikinig. Hayaan niyong ikwento ko sa inyo ang nangyari noong gabing iyon. Ang gabing akala ko ay katapusan na ng lahat para sa akin. Isipin niyo po ang isang napakalaking bulwagan sa Manila Hotel. Napakaganda. Kumikinang ang malalaking chandelier sa kisame na parang mga bituin. Ang simoy ng hangin ay amoy mamahaling pabango at masasarap na pagkain. Lechon, steak at kung ano-ano pa. Naroon ang lahat, 350 panauhin. Hindi lang sila basta mga bisita. Naroon ang mga sikat na politiko, mga kongresista at mga bigating negosyante ng Pilipinas. Lahat sila ay nakasuot ng magagarang barong Tagalog at saya. Naroon sila para sa pagtatapos ng kapatid kong si Miranda. Nakatayo ako sa isang sulok, tahimik. Parang hindi ako kabilang sa pamilya. Maya-maya, umakyat sa entablado ang aking ama, si Gerald. Hawak niya ang mikropono. Ang mukha niya ay puno ng pagmamalaki. Pero hindi para sa akin, kundi para kay Miranda. Tumahimik ang buong bulwagan. Lahat ay nakatingin sa kanya. Nagsimula siyang magsalita. Ang bawat salita niya ay parang punyal na tumatarak sa dibdib ko. Sinabi niya sa lahat na si Miranda raw ang bukod-tanging tagapagmana. Si Miranda, siya raw ang magiging bagong CEO. Siya ang hahawak ng kumpanya. At ako? Binanggit niya ang pangalan ko, Dulce. Pero hindi para purihin, kundi para itakwil. Sa harap ng daan-daang tao, sinabi ng sarili kong ama na wala na akong karapatan. Tinanggalan niya ako ng posisyon. Tinanggalan niya ako ng pangalan. Parang basahan na itinapon sa labas. Narinig ko ang bulungan ng mga tao, ang tsismis, ang mga matang mapanghusga. Gusto ko nang lumubog sa kinatatayuan ko. Ang sakit, sobrang sakit. Parang pinipiga ang puso ko. Gusto kong tumakbo palabas. Gusto kong umiyak. Pero noong akmang alis na ako, may napansin akong isang tao. Sa gitna ng magulo at maingay na sliyahan, may isang lalaking kalmado. Nakasuot siya ng lumang style na barong pero halatang kagalang-galang. May edad na siya, maputi na ang buhok. Pero matikas pa rin tumayo. Si Attorney Jonathan Ellis. Siya ang pinagkakatiwalaang abogado ng aking namayapang Lola Eleanor. Ang lola ko na mahal ko. Hindi siya nakatingin sa entablado. Hindi siya nakatingin sa tatay ko o kay Miranda. Nakatingin siya sa akin. Dahan-dahan siyang naglakad palapit. Ang mga tao ay humahawi para daanan siya. Iba ang aura niya. May dalang bigat at respeto. Nang makalapit siya sa akin, hindi siya ngumiti. Seryoso ang mukha niya. Iniabot niya sa akin ang isang makapal na sobrang kulay kape. Ang sabi niya sa akin, Dulce Hiya, huwag kang aalis. Ito ang kailangan mo. Nanginig ang kamay ko habang inaabot iyon. Binuksan ko ang sobre. Doon ko nakita ang dokumento. May petsa ito noong taong 2019. Isang huling habilin, isang testamento. Ito ang tunay na huling habilin ng Lola Eleanor ko. Nakasaad doon, malinaw na ang naunang testamento na hawak ng tatay ko ay peke, walang bisa, basura. Sa dokumentong hawak ko, nakasulat ang totoo. Ipinamamana sa akin ni Lola ang kumpanya. Sa akin, kay Dulce, 51%. Uulitin ko po, 51% ng shares ng kumpanya. Ibig sabihin, ako ang mayorya. Ako ang may hawak ng kapangyarihan. Hindi ang tatay ko, hindi si Miranda. Ako, tila bumagal ang ikot ng mundo.
Ang boses ng tatay ko sa mikropono ay parang naging ugong na lang ng langaw. Hindi na siya mahalaga dahil hawak ko na ang katotohanan. May binulong sa akin si Attorney Ellis. Isang utos. Kailangan ko raw magpatawag ng board meeting, isang pulong ng mga direktor, at kailangan ko itong gawin sa loob ng 72 oras. 3 araw, iyon lang ang panahon ko para bawiin ang lahat. Umuwi ako ng bahay ng gabing iyon na puno ng kaba at pag-asa. Dumiretso ako sa kwarto ko. Kinuha ko ang isang lumang bagay na matagal ko nang itinatago. Isang kahong gawa sa kahoy na nara. Ito ang regalo sa akin ni Lola noong nabubuhay pa siya. Sabi niya noon, buksan ko lang daw ito kapag dumating ang panahon na kailangan ko ng lakas. At ito na ang panahong iyon. Dahan-dahan kong binuksan ang kahon. Amoy luma, amoy pamilya. Sa loob may isang maliit na voice recorder. Pinindot ko ang play, narinig ko ang boses ni Lola. Matapang, buo. Pero may halong lungkot, nire-record niya ang usapan nila ng tatay ko noong taong 2018. Napaluha ako habang nakikinig. Sa recording, narinig ko ang boses ng tatay ko, si Gerald. Nagsisisigaw siya, galit na galit. Pinipilit niya ang sarili niyang ina na ibigay sa kanya ang kumpanya. Narinig ko ang plano niya. Gusto niyang ipadeklara na ulyanin na si Lola. Gusto niyang palabasin na wala na sa sariling pag-iisip ang Lola para maagaw niya ang kapangyarihan. Napakasakit pakinggan. Ang sarili niyang anak, trinaydor siya. Walang utang na loob. Narinig ko ang sagot ni Lola sa recording. Sinabi niya, Gerald, hinding-hindi mo makukuha ang pinaghirapan ko dahil alam ko ang itim ng budhi mo. Doon ko naunawaan ang lahat. Kaya pala galit na galit sa akin ang tatay ko dahil nakikita niya sa akin si Lola. Ako ang pinili ni Lola para magprotekta sa pamilya. Pinunasan ko ang mga luha ko. Wala nang takot, wala nang awa. Hawak ko ang testamento. Hawak ko ang ebidensya ng kasamaan nila. Ang gabing inakala nilang katapusan ko? Hindi. Ito pa lang ang simula. Bukas na bukas din, ipapatawag ko ang pulong. Haharapin ko sila. Hindi bilang isang anak na itinakwil, kundi bilang ang tunay na may-ari, ang apo ni Eleanor, ang tunay na tagapagmana. Abangan niyo po ang susunod na mangyayari, dahil sisiguraduhin kong magbabayad ang may sala. Kabanata 7, 1921. Oras ng pagsubok, 72 oras, 3 araw. Iyon lamang ang panahong ibinigay sa akin. 3 araw para baguhin ang takbo ng aking buhay. 3 araw para ipaglaban ang alaala ng aking Lola. Parang naririnig ko ang tiktak ng orasan sa dingding. Mabilis, walang humpay. Bawat segundo ay mahalaga. Bawat sandali ay hindi dapat sayangin. Nakaupo ako sa harap ng aking lamesa. Sa harap ko ay ang listahan ng mga shareholders. Sila ang mga taong may hawak ng kapangyarihan sa kumpanya. Mga taong kailangan kong makuha ang panig. Kailangan ko silang tawagan. Isa-isa, aaminin ko po sa inyo, natatakot ako. Sobrang kaba ang nararamdaman ko. Sino ba naman ako? Ako lang si Dulce, ang anak na laging nasa gilid, ang anak na tinatawag nilang walang alam. Paano ko kakausapin ang mga veteranong negosyante? Paano kung pagbabaan nila ako ng telepono? Nanginginig ang kamay ko habang inaabot ang telepono. Gustong-gusto ko nang umatras. Parang gusto ko na lang magtago sa ilalim ng kumot at kalimutan ng lahat. Pero, naalala ko ang mukha ni Lola Eleanor. Naalala ko ang boses niya sa tape recorder, ang lungkot sa tinig niya noong trinatraydor siya ng sarili niyang anak. Hindi ako pwedeng maging duwag. Kung susuko ako ngayon, parang hinayaan ko na ring manalo ang kasamaan. Huminga ako ng malalim. Isang napakalalim na hininga para pakalmahin ang aking puso. Ang una kong tinawagan ay si Doña Margaret Coleman. Si Doña Margaret, siya ang pinakamatagal na kasosyo sa kumpanya. Siya rin ang matalik na kaibigan ng lola ko mula pa noong bata sila. Kung may isang tao na makikinig sa akin, siya iyon, siya ang susi. Kapag nakuha ko ang suporta niya, susunod ang iba. Tumunog ang telepono. 1 ring, 2 ring. Sumagot siya. Ang boses niya ay strikto, seryoso. Parang isang guro na naghihintay ng tamang sagot
Nagpakilala ako. Magandang umaga po, Doña Margaret. Si Dulce po ito, ang apo ni Eleanor. Tahimik sa kabilang linya. Kinabahan ako lalo. Pero nagpatuloy ako. Hindi ako gumamit ng mabulaklak na salita. Sinabi ko lang ang totoo, buong katapatan. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa tunay na testamento. Sinabi ko ang plano ng tatay ko. Sinabi ko na kailangan ko ang tulong niya para maitama ang lahat. Narinig ko ang buntong hininga niya. Isang malalim na buntong hininga na puno ng lungkot. Sinabi niya sa akin na matagal na niyang napapansin. Matagal na niyang hinala na may hindi tamang nangyayari sa kumpanya sa ilalim ni Gerald. Kilala niya ang tatay ko. Alam niyang silaw ito sa kapangyarihan. At doon, narinig ko ang salitang nagpagaan ng loob ko. Sabi ni Doña Margaret, "Hija, para sa lola mo, tutulong ako. Sasama ako sa iyo." Napaluha ako. Sa wakas, may kakampi na ako. Dahil sa tulong ni Doña Margaret, naging mas madali ang lahat. Tinawagan namin ang iba pang miyembro ng board. Ipinaliwanag namin ang sitwasyon. Unti-unti, nakukuha namin ang kanilang mga pirma. Pero gaya ng inaasahan, hindi na natiling lihim ang paggalaw ko. May mga mata at tainga ang kalaban. Mabilis kumalat ang balita. Nakarating ito sa mansyon ng mga Whitford. Nagkagulo sila. Isipin niyo na lang ang reaksyon nila. Ang akala nilang walang kwentang si Dulce ay lumalaban na ngayon. Biglang tumunog ang cellphone ko. Ang pangalan ni Miranda ang nasa screen, ang kapatid ko. Sinagot ko ito. Hindi pa ako nakakapagsalita, narinig ko na ang boses niya. Matinis. Masakit sa tainga. Galit na galit. Sigaw siya ng sigaw. Tinanong niya kung ano daw ang karapatan ko. Sinabihan niya ako na huwag daw akong mangarap ng gising. Sabi niya, babagsak lang daw ako at mapapahiya sa huli. Dati, kapag sinisigawan ako ni Miranda, nanginginig ako sa takot, tumatahimik ako. Pero ngayon, kalmado lang ako. Pinakinggan ko lang siya. Hinayaan ko siyang ilabas ang baho ng ugali niya. Dahil alam ko sa sarili ko, ang taong sumisigaw ay ang taong natatakot. Takot si Miranda. Alam niyang may laban ako. Binabaan ko siya ng telepono. Hindi ko siya kailangang patulan. At ang tatay ko? Si Gerald? Nabalitaan ko mula sa mga empleyado na tumawa lang siya. Masyado siyang bilib sa sarili. Ang tingin niya sa akin ay isang langgam na madaling tapakan. Sabi pa raw niya sa mga kasama niya, hayaan niyo siyang maglaro. Bata lang yan, mapapagod din yan. Nagkakamali siya. Nagkakamali silang lahat. Ang pagwawalang bahala nila ang magiging dahilan ng pagbagsak nila. Lumipas ang mga oras. Bawat pirma na nakukuha ko ay isang tagumpay. Mula umaga hanggang gabi, hindi ako tumigil. Kape lang ang laman ng tiyan ko. Pagod na ang katawan ko, pero gising na gising ang diwa ko. 72 oras. Paubos na ang oras. Pero hawak ko na ang kailangan ko. Kompleto na ang mga pirma para ipatawag ang emergency board meeting. Nakatingin ako sa salamin. Iba na ang nakikita ko. Hindi na ito ang Dulce na umiiyak sa sulok. Ito na ang Dulce na handang lumaban. Bukas, maghaharap-harap kaming lahat sa conference room. Bukas, malalaman nila ang tunay na lakas ng dugo ng isang Eleanor Whitford. Humanda sila. Dahil hindi na ako aatras. Ito na ang huling laban. At sisiguraduhin kong magtatagumpay ang katotohanan. Kabanata 8, sa loob ng kulungan ng leon. Magandang araw po sa inyong lahat. Hayaan niyo pong ituloy ko ang aking kwento. 18 ng Mayo. Hindi ko makakalimutan ang petsang ito. Umaga pa lang, iba na ang timpla ng hangin. Mainit sa labas, pero sa loob ng puso ko, may lamig na hindi maipaliwanag. Nakatayo ako sa harap ng higanting pinto ng conference room. Ito ang silid kung saan nagpapasya ang mga makapangyarihan. Dito nagaganap ang mga usapang nagpapayaman sa iilan at nagpapabagsak sa iba. At ngayon, kailangan kong pumasok sa loob. Tiningnan ko ang sarili ko. Wala akong suot na mamahaling alahas. Wala akong makinang nahikaw o kwintas. Ang suot ko lamang ay ang aking lumang blusa. Kupas na ito. Ilang taon ko na itong ginagamit. Ang palda ko ay simple at mahaba. Malayo sa mga usong damit na isinusuot ni Miranda. Sa tingin ng iba,
Para lang akong isang utusan, isang hamak na empleyado. Pero alam niyo po, hindi ko naramdaman ang hiya. Hinawakan ko ng mahigpit ang folder na dala ko. Ito ang sandata ko. Ito ang kalasag ko. Huminga ako ng malalim. 1, 2, 3. Itinulak ko ang mabigat na pinto. Bumukas ito ng dahan-dahan. Tumambad sa akin ang lamig ng aircon. At kasabay nito, tumambad din sa akin ang mga matang mapanghusga. Nasa loob na silang lahat. Ang mga board of directors. Ang mga matataas na tao sa kumpanya. Sa gitna, sa pinakakabisera ng mahabang lamesa, nakaupo ang tatay ko, si Gerald. Nasa kanan naman niya ang kapatid kong si Miranda. Tumahimik ang buong silid nang makita nila ako. Yung katahimikan na nakakabingi. Yung katahimikan bago bumuhos ang malakas na ulan. Unang nagsalita si Miranda. Narinig ko ang tawa niya. Maikli. Mapakla. Tinanong niya ako ng malakas para marinig ng lahat. Tinanong niya kung naligaw daw ba ako. Sinabi niya na baka raw nagkamali ako ng pinasukan, na ang pantry o kusina ay nasa kabilang dulo ng hallway. Masakit. Masakit isipin na ang sarili mong kapatid ay kayang-kayang tapakan ang pagkatao mo sa harap ng maraming tao. Masakit, pero hindi ako kumibo. Nanatili akong nakatayo, tuwid, walang katinag-tinag. Sumunod naman ang tatay ko. Kung masakit magsalita si Miranda, mas masakit ang tingin ng tatay ko. Puno ng dismaya, puno ng galit. Ang sabi niya sa akin, "Dulce, umalis ka na habang may natitira pa akong pasensya. Huwag mong ipahiya ang sarili mo dito. Hindi ito lugar para sa mga katulad mo." Tinawag niya ang security. Gusto niya akong ipadampot. Gusto niya akong ipakaladkad palabas na parang isang basahan. Aaminin ko po, naramdaman ko ang panginginig ng tuhod ko. Gusto kong tumakbo. Gusto kong umiyak at magsumbong sa lola ko. Pero wala na si lola. Ako na lang ang nandito para ipagtanggol siya. Bago pa makalapit ang gwardya, may isang boses na umalingaw-ngaw sa silid. Isang boses na puno ng awtoridad. Sinong nagsabing aalis siya? Si Doña Margaret Coleman. Tumayo siya mula sa kanyang upuan. Kahit matanda na siya, ang tindig niya ay nakakatakot pa rin. Siya ang matriarch. Siya ang iginagalang ng lahat. Tiningnan niya ng matalim ang tatay ko. Sinabi niya, "Gerald, umupo ka. May karapatang nandito si Dulce. Siya ay isang Whitford. At higit sa lahat, siya ay may dalang mahalagang dokumento." Natahimik ang tatay ko. Alam niyang hindi niya pwedeng bastusin si Doña Margaret. Malaki ang utang na loob ng kumpanya sa pamilya Coleman. Suminyas si Attorney Ellis sa akin, ang abogado ni Lola. Tinuro niya ang bakanting upuan sa dulo ng mesa. Naglakad ako palapit. Bawat hakbang ko ay mabigat. Ramdam ko ang mga mata nilang nakatusok sa likod ko. Pero naglakad pa rin ako. Umupo ako. Humarap ako sa kanilang lahat. Sa kaliwa ko, naroon ang mga taong nagdududa. Sa kanan ko, naroon ang mga taong naghihintay ng aking pagbagsak. At sa harap ko, ang ama at kapatid na itinakwil ako. Ito na ang pagkakataon. Binuksan ko ang folder. Inilabas ko ang mga papel. Hindi ako naging emosyonal. Pinigilan ko ang luha ko. Pinigilan ko ang galit ko. Sa loob-loob ko sinasabi ko sa sarili ko, "Dulce, hindi ito panahon ng drama. Hindi ito teleserye. Ito ay negosyo. Ito ay batas." Nagsimula akong magsalita. Ang boses ko ay mahina sa simula, pero unti-unti itong lumakas. Naging buo. Naging matatag. Hindi ako nagkwento tungkol sa sakit ng loob ko. Hindi ako nanumbat kung bakit hindi nila ako mahal. Wala silang pakialam doon. Ang inilatag ko sa kanila ay ebidensya, katotohanan. Ipinakita ko ang tunay na last will and testament ni Lola Eleanor. Binasa ko ang mahahalagang parte. Sinabi ko, ayon sa batas at ayon sa huling habilin ng tunay na may-ari ng kumpanyang ito, ang bisa ng lumang testamento ay pinapawalang bisa. Nakita ko ang pamumutla ni Miranda. Nakita ko ang paglaki ng mga mata ng tatay ko. Ang kaninang pagmamayabang sa mukha niya ay napalitan ng takot. Oo, takot. Ngayon lang nila naramdaman ang takot na yon. Ipinagpatuloy ko ang pagsasalita. Inisa-isa ko ang mga petsa. Inisa-isa ko ang mga pirma. Ipinaliwanag ko na ang dokumentong hawak nila ay luma na.
na may mas bagong utos si Lola. At ang utos na yon ay simple lang. Ako, si Dulce, ang itinalaga niyang tagapagmana. Nang matapos akong magsalita, ibinaba ko ang papel sa lamesa. Pak! Isang mahinang tunog, pero parang pagsabog ito sa katahimikan ng kwarto. Tumingin ako sa tatay ko, mata sa mata. Wala nang takot sa dibdib ko, wala nang pangamba. Nakita ko siyang napalunok, nakita ko ang pawis sa noo niya. Dati, ako ang maliit sa paningin niya. Ako ang walang halaga. Pero ngayon, sa loob ng kwartong ito, nagbago na ang ihip ng hangin. Ako na ang may hawak ng manibela. At sila? Sila ay mga pasahero na lang na kailangang sumunod sa direksyon ko. Napatingin ako kay Doña Margaret. Nakangiti siya sa akin. Isang ngiti ng pagmamalaki. Parang sinasabi niya, "Magaling, apo, magaling." Ito ang unang beses sa buhay ko na naramdaman kong may boses ako. Hindi dahil sa sumigaw ako, hindi dahil sa nagwala ako, kundi dahil hawak ko ang katotohanan. At sa harap ng kasinungalingan, ang katotohanan ang pinakamatalas na sandata. Naghihintay ang lahat sa susunod na mangyayari. Ano ang gagawin ni Gerald? Ano ang isasagot ni Miranda? Abangan niyo po, dahil nagsisimula pa lang ang tunay na laban. Kabanata 9, ang pagbaliktad ng kapalaran. Huminga ako ng malalim. Ramdam ko ang bigat ng tingin ng bawat tao sa loob ng conference room. Hawak ko ang dokumento, ang huling testamento ni Lola. Pero hindi lang iyon ang dala ko. May isa pa akong alas. Isang bagay na wawasak sa maskarang suot ng aking ama sa loob ng mahabang panahon. Tiningnan ko si Gerald, ang aking ama. Namumutla na siya. Pero pilit pa rin siyang nagtatapang-tapangan. Sinabi ko sa lahat, bago tayo magdesisyon, may isa pa po kayong dapat marinig. Ito ay para makilala nyo kung sino talaga ang taong namumuno sa kumpanyang ito. Inilabas ko ang voice recorder, pinindot ko ang play, tahimik ang lahat, at biglang umalingaw-ngaw ang boses ni Gerald, malinaw na malinaw. Narinig ng lahat kung paano niya sigawan ang sarili niyang ina. Narinig ng lahat ang pagmumura niya. Narinig ng lahat ang maitim niyang balak na ipadeklarang baliw si Lola Eleanor para maagaw niya ang kapangyarihan. Napasinghap ang mga board members. Sa kulturang Pilipino, ang pagiging suwail na anak ay isang malaking kasalanan. Wala nang masasama pa sa anak na walang utang na loob at walang galang sa magulang. Dinig na dinig sa recording ang sagot ni Lola. Ang boses niya ay nanginginig sa sakit ng loob pero matatag. Napayuko ang ibang matatandang stockholder. Kilala nila si Lola, alam nilang mabuti siyang tao. Hindi nila matanggap na ganito ang ginawa sa kanya ng sarili niyang anak. Pagkatapos ng recording, pinatay ko ito. Tumingin ako kay Gerald. Wala na ang yabang sa mukha niya. Nanliliit na siya sa upuan niya. Kinumpirma ni Attorney Ellis ang nilalaman ng testamento. Sinabi ng abogado, malinaw po sa batas. Si Dulce Whitford ang may-ari ng 51% ng kumpanya. Siya ang mayorya. Siya ang may hawak ng desisyon. Ibig sabihin, kaya ko na siyang tanggalin. Kaya kong sabihin ngayon din, you're fired. Tanggal ka na. Gusto ko sana yung gawin. Gusto kong iparanas sa kanya ang sakit na ipinaramdam niya sa akin noong itinakwil niya ako. Pero, naisip ko si Lola. Hindi ako pinalaking masama ni Lola. Hindi ako gagaya sa kanila na nagpapadala sa galit. Kaya pinili kong maging disente. Pinili kong maging marangal. Humarap ako sa board. Sabi ko, hindi ko gagamitin ang kapangyarihan ko para lang maghiganti. Gusto ko, maging patas tayo. Kaya, hinihiling ko ang isang botohan. Isang vote of confidence. Pagbobotohan ng lahat kung karapat-dapat pa bang manatili si Gerald bilang CEO o pinuno ng kumpanya. Nagsimula ang botohan. Ang bawat pagtaas ng kamay ay parang hampas ng hustisya. Si Doña Margaret ang unang nagtaas ng kamay para patalsikin si Gerald. Sumunod ang isa, dalawa, tatlo. Halos lahat sila ay nagtaas ng kamay. Wala nang tiwala ang mga tao sa kanya. Sino ba naman ang magtitiwala sa isang taong kayang lokohin ang sariling ina? Si Miranda, ang kapatid ko, ay nakatulala lang sa gilid. Hindi siya makapaniwala. Ang akala niyang matibay na pader na sinasandalan niya, ang tatay namin, ay gumuguho na. Tinapos na ang bilangan.
talo si Gerald. Talo siya ng anak na tinawag niyang walang kwenta. Tumayo ako at sinabi sa kanya ng mahinahon, "Gerald Whitford, tinatapos na ng board ang serbisyo mo. Makakaalis ka na." Hindi siya nakakibo. Sa sandaling iyon, hindi ako nakaramdam ng saya. Ang naramdaman ko ay kapayapaan. Kapayapaan na sa wakas na itama na ang mali. Kabanata 10, ang tunay na halaga at bagong simula, natapos din ang pulong. Para akong nabunutan ng tinik sa dibdib. Lumabas si Gerald ng silid. Bagsak ang balikat. Wala na ang tikas ng lakad niya. Kasunod niya ang aking ina at si Miranda. Sinundan ko sila sa hallway. Kailangan ko silang kausapin sa huling pagkakataon. Nang makita nila ako, akala ko ay sisigawan nila ako. Pero hindi. Nakita ko sa mata ng nanay ko ang takot. Nakita ko kay Miranda ang pagkalito. Si Gerald naman tumingin sa akin ng masama. Ang sabi niya, "Masaya ka na ba? Winasak mo ang pamilyang ito." Umiling ako. Sabi ko, "Hindi ako ang sumira, Papa. Kayo. Kayo ang sumira nito noong pinili niyong unahin ang pera kaysa sa pamilya. Noong pinili niyong saktan si Lola." Tumingin ako sa nanay ko. Sabi ko, "Mama, buong buhay ko, naghintay ako na mahalin niyo ako. Pero na-realize ko, hindi ko kailangang magmakaawa para sa pagmamahal. Dahil sapat ako, may halaga ako." Hindi sila nakasagot. Alam niyo po, inakala ng lahat na uupo ako bilang CEO. Inakala nila na ako ang magiging bagong boss. Pero hindi iyon ang gusto ko. Alam ko ang limitasyon ko. Hindi ako negosyante. Isa akong simpleng tao na gustong tumulong. Kaya nagdesisyon ako. Hindi ako magiging CEO. Kukuha kami ng isang professional na magpapatakbo ng kumpanya. Isang taong may sapat na galing at malasakit. Ako? Ako ay magiging strategic advisor na lang. Tagapayo. Babantayan ko ang kumpanya para siguraduhin hindi na ito malilihis ng landas. Sisiguraduhin kong maaalagaan ang mga empleyado gaya ng gusto ni Lola. Dahil ang tunay na kapangyarihan ay wala sa titulo, wala sa posisyon, nasa kakayahan nating gumawa ng mabuti. Ilang araw ang lumipas. Nag-impake na ako ng gamit. Aalis na ako sa mansyon ng mga Whitford. Hindi ko na kailangang manatili sa bahay na puno ng sama ng loob. Habang palabas ako ng pinto, bit-bit ang aking mga maleta, lumapit sa akin si Mama at si Miranda. Hindi sila nagmakaawa, hindi sila lumuhod. Pero nakita ko ang hiya sa mga mukha nila. Humingi sila ng tawad. Hindi agad-agad mawawala ang sakit. Hindi madaling kalimutan ang lahat ng ginawa nila. Pero bilang isang Pilipino at bilang isang Kristiyano, naniniwala ako sa pagpapatawad. Sinabi ko sa kanila, "Pinapatawad ko na kayo. Pero kailangan ko munang lumayo. Kailangan nating matuto sa mga pagkakamali natin." Umalis ako ng may ngiti sa labi. Bumili ako ng isang simpleng bahay. Maliit lang. Hindi mansyon, pero punong-puno ng halaman at bulaklak. May sarili akong hardin. Tahimik. Payapa. Tuwing umaga, nagkakape ako sa beranda habang pinapanood ang pagsikat ng araw. Minsan, dinadalaw ako ni Miranda. Nagbago na rin siya unti-unti. Natututo na siyang magtrabaho. Natututo na siyang maging mapagkumbaba. At ang tatay ko? Balita ko ay namumuhay na siya ng tahimik sa probinsya. Malayo sa gulo ng syudad. Marahil ay nagninilay-nilay na rin siya sa mga nagawa niya. Tumingala ako sa langit. Bulong ko sa hangin. "Lola, tapos na ang laban. Maayos na ang lahat." Naramdaman ko ang dampi ng hangin sa pisngi ko. Parang yakap ni Lola. Ito ang bagong simula. Ako si Dulce, hindi na ang batang api, hindi na ang anak na itinakwil, kundi isang babaeng malaya, matatag at puno ng pag-asa. Maraming salamat po sa pakikinig sa aking kwento. Hanggang sa muli, nandito ako ngayon sa aking veranda. Hawak ko ang isang tasa ng mainit na kape. Masarap ang simoy ng hangin dito. Sariwa. Tahimik. Malayo sa ingay ng syudad. Malayo sa gulo ng opisina at mga papeles. Tumingin ako sa paligid. Wala na ako sa malaking mansyon ng mga Whitford. Wala na ang naglalakihang chandelier na nakakasilaw sa mata. Wala na ang mahahabang lamesa na naghihiwalay sa amin kapag kumakain. Ang bahay ko ngayon ay simple lang. May maliit na hardin, may mga tanim na orkidya at sampagita. Dito, naririnig ko ang huni ng mga ibon. Dito, nararamdaman ko ang tunay na kapayapaan.
Napapangiti ako kapag naaalala ko ang lahat ng pinagdaanan ko. Sino ba naman ang mag-aakala? Si Dulce, ang tahimik na anak, ang laging nasa gilid, ang tinatawag nilang walang kwenta. Ngayon, ako na ang may hawak ng sarili kong kapalaran. Hindi ko kinuha ang posisyon bilang CEO. Ibinigay ko ito sa mga taong mas may alam sa pagpapatakbo ng negosyo. Masaya na ako bilang isang tagapayo. Ang mahalaga sa akin, nasisiguro kong naibibigay ang tamang benepisyo para sa mga empleyado. Iyon naman talaga ang gusto ni Lola Eleanor, ang maging makatao. Kamusta na kaya sila? Si Mama at si Miranda. Pumupunta sila dito minsan. Tuwing linggo, pagkatapos magsimba, hindi pa perpekto ang lahat. May mga sugat na matagal maghilom. May mga salitang nabitawan noon na mahirap bawiin. Pero nakikita ko ang pagbabago. Nakikita ko ang pagsisisi sa mga mata ni Mama kapag ipinagluluto niya ako ng kare-kare. Nakikita ko ang hiya kay Miranda kapag tinutulungan niya ako sa hardin. Unti-unti, dahan-dahan. Naniniwala ako na sa tulong ng Diyos at ng panahon, mabubuo ulit kami. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa pagpapatawad. At ang tatay ko, si Gerald? Nabalitaan ko na namumuhay na siya ng tahimik sa probinsya. Wala na ang kapangyarihan, wala na ang yabang. Sana, sa katahimikan ng buhay niya ngayon, mahanap niya ang kanyang sarili. Ipinagdadasal ko pa rin siya, dahil sa kabila ng lahat, ama ko pa rin siya. Tumingala ako sa langit, ang ganda ng sikat ng araw. Para sa inyo po na nakikinig ngayon, sana ay naging inspirasyon sa inyo ang kwento ko. Huwag po kayong mawawalan ng pag-asa. Kahit gaano kabigat ang problema, kahit pakiramdam nyo ay nag-iisa kayo, kahit inaapi kayo ng ibang tao, tandaan nyo po ito. May halaga kayo. May lakas kayo na nakatago sa loob nyo. Gaya ko, gaya ni Dulce, darating din ang inyong panahon. Darating din ang araw na lilitaw ang katotohanan. Ang tunay na yaman ay wala sa bangko, wala sa laki ng bahay o ganda ng damit. Ang tunay na yaman ay ang malinis na konsensya, ang payapang pagtulog sa gabi, at ang pagmamahal sa pamilya na marunong magpatawad. Ako po si Dulce, at ito ang aking kwento ng tagumpay. Maraming salamat po sa pagsama sa akin sa paglalakbay na ito. Hanggang sa muli, pagpalain po tayong lahat.